Itong alokbate ni Papa Bay, mga kababayan, tingnan nyo. Nakain pa ba kayo ng alokbate? Oo naman. Kaya gulay yan eh. So tingin nyo, makakaabot to ng summer. Aabot to ng summer. Sa tingin ko lang. Yo, magkapalit namin ng winter tire. Lapit na nga mag-winter. Lapit ang mga gamit ni Tolo rito, mga kababayan. So papalitan na namin to. So mabilis lang. Pag pwede naman sana eh. Basta may nakatanggal. Hindi pala yun eh. May nabili pala akong impact gun dito. Nandun ka ba? Kasama ka ba ito? Nabili ko to? Magkano ba to? Mga $10 lang ata to eh. 5 lang to. Tinawaran pa natin yun eh. 10, parang 10. Tinawaran ng 5. Sorry King ha. Ano naman so? Kailangan manood ka sa amin King. Ito nga pala si King. Anak na lalaki ni Tolu. Kasi darating ang araw. Ikaw naman dito sa kalagayan namin. Tama ba yan King? Baka. Oh, baka. Talaga yun. Kotse, mag-aeroplano ako. Oy, makikisuyo nga ako nung jack na color blue na yun eh. Parang triangle na yun ko. Ang gagawin namin ngayon, isang mabilis lang. Ilulubricate. Lalagyan ko ng grease. Mabilis na sana magpalit ng gulong eh. Kaso, kailangan natin itong gawin. Toilet tissue. Palag na yun. Tinan nyo kasi kaya kailangan natin itong palitan. So, kailangan natin siyang kahit pa paano i-relubricate. Naglinis na ito King, hindi dahil sa madumi. Hindi mo na gagawin. Ikaw mababayaran ba ako? Ako yung camera mo. Pag nag-viral to, bibigyan natin to ng pabuya si King. Cameraman ko yung mali mo, ikaw na yung maging cameraman namin, di ba? Ayan. Yan. Mga magagandang kuha. Hindi maganda. Nasa likod dito. Papa Bay. Papa Bay. Bati ka muna pang. Nga. Pa, mag-cameraman na ata tayo pang. So ito nga pala yung ginamit yung grease or yan, silicone paste. Goods na itong ganito, at least napunasan natin. Bitan. Ito, binalik na natin dito. At oo nga pala, no? Dito rin sa ilalim, dalawa yan. Sa doon sa taas, sa rin dito. Tignan nyo, yung sa akin, alaga kasi ito. Pagka ginanyan ko yan, no, nabalik. Ayun ang goods dyan. Pero kahit goods yan, since magpapalit na rin kami ng gulong, ito na yung perfect time para i-lubricate siya. Bakit hindi? Ilang months to ulit bago namin magpalit ulit ng gulong. So mangyayari ulit na magpapalit kami ng gulong para sa summer tire is in May. So ito kasi may palatandaan ko, ito may plastic to dati. Ngayon may palatandaan ako dito, ano, left front. Habang ini-impact gani utol to, lalagyan ko rin ng palatandaan nyo. Oh, si utol naman daw. May choke akoy? Choke or marker something? Ikaw Lalabay, sa tingin mo, bakit ba natin ginagawa yung pagpalit ng winter tire from summer tire? Para pagdating Ano, ng snow, safety sa daan. Para hindi madulas. Yo. Oops. Mamaya pupunta natin yung malunggay ni Papa Bay. Yung malunggay natin sa baba, sa basement. Papakita ko sa inyo. Buhay pa hanggang ngayon. Pero maliit-liit lang ang buhay. Hindi na masyadong malalaki. Pinutol ko na eh. Maliit na lang yung buhay. Maliit na lang ang buhay. Maliit na lang yung buhay. Pero malaking buhay nun pero siguro, lalaki din yun kasi buhay pa eh. Makita natin kung anong... Sabi nga ni Papa, pag may buhay, May pag-asa. may pag-asa. Papa ba yan? Naman, tama naman. Pero maliit na lang Maliit na ang buhay kasi maliliit na lang yung... Makikita natin yun mamaya. Oo, mamaya makikita nyo yung malunggay, papakita namin sa inyo. Itong gulong ko nga pala, matatanong nyo, bago to, tax included, ano to, 1,200 Continental yung tatak niya. Napaka-importante ng winter tire, lalo na sa mga buwan ng January to March. Ito kasi yung kasagsaga ng snow. Nag-winter storm pa nga mga kababayan. Meron naman kung tawagin ay all-season tire na pwede din sa winter. Pero para sa akin lang mga kababayan na iba pa din talaga yung winter tire eh. Alam mo yung kampante ka habang nagde-drive, yung hindi ka madudulas at alam mo na kakapit yung mga gulong mo sa kalsadang may snow. Tapos na, mga kababayan. Yung pagpapalit namin, papakita ko sa inyo. Ang maganda lang doon sa pagpapalit namin kasi nagamit namin yung mga tools namin, lalo na yung mga gamit ni Utol. Saan binili yung mga gamit mo, Tol? Temu. So sa mga nagsasabi na Tol na pangit yung tool sa Temu. Ito, Temu. Oh, ayun, nagamit namin, oh, sa impact wrench. $25. Torque wrench, tsaka pang impact gun. Tetest ko pa ngayon si Malib kung okay yung pagkakayari namin ni Utol. Ito yung mga gamit ni Utol, oh. Importante kasi yung may gamit ka sa sasakyan mo kasi hindi mo masasabi ang panahon, mga kababayan. So, yun, oh. Ayan, tapos meron kaming jack stand, impact gun na galing sa ukay-ukay.
Pag di ka maselan, okay lang bumili ka ng ganito. So, ito yung sasakyan ni Utol. Di ko alam kung alam magpapalit to si Utol. Papakita ko sa inyo yung isang mabilis. Ito sasakyan ni Utol, oh. Ang haba. Chevy Traverse. Ano ba ito, Tol? 8-seater? 8. Oh, 8-seater daw to. Ang ganda yun, oh. Ganda rin ang presyo nito. So, nakabili na siya ng bagong gulong. Kukuha daw to ng gulong eh, na ano eh, ay rim. Meron na ako, Goodyear. Ay, rim na lang. Wala akong rim. So, yun nga. Sabi nga namin sa inyo kanina na punta natin si Papa Bay. Tingnan natin yung malunggay niya. Kung ano na yung update. Siyempre kasi marami nagtatanong patungkol doon sa malunggay niya. Kamusta na? Kung mabubuhay ba yun sa winter time kahit ilagay sa basement. At ito na nga, tinesting ko na nga itong trabaho namin ni Utol. Papansin ko, obserbahan ko yung kotse. Kung meron ba siyang lagatok o may problema, sana wala naman. Sa napakagandang weather na to mga kababayan, napakaganda ng weather ngayon. At eto na nga, nakauwi na nga kami at wala naman ako nakitang problema. At ako nga pala mga kababayan, na etong winter tire ko, pang 5 winter season na to. So please comment down below kung okay pa siya mga kababayan. Pero sana okay pa, para walang gastos. Pang relearn ako dyan eh. So, ba't sana may battery pa to? I-relearn ko to. At pag ngayon, sabi ko nga sa inyo, pumunta tayo sa baba, sa basement. Kausapin natin si Papa Bay. Kamustahin natin kung kamusta ba yung malunggay niya sa basement. So, ito na si Papa Bay mga kababayan. Pa! God first! God first. So, ito na yung malunggay ni Papa Bay mga kababayan. Nakalbo. Napakalayo na pa ng itsura niya Dati doon ang sa... lago yan. Sa itsura niya doon sa huling natin, vlog, no? At ito, sabi nga ni Papa Bay dito mga kababayan, experiment lang to. Talaga? Kung ano man ang mangyari dito, Ayun na yun. mabuhay, di okay. Pag namatay, at least sinubukan lang namin kung mabubuhay ni Papa Bay, itong mga malunggay na to dito sa basement. At sabi nga ni Papa, kung makakasurvive ba to ngayong winter season. Pang, makakaabot ba to, Pang, o makakaabot ba to na summer? Ay, sa tingin ko makakaabot ito kasi mayroon na siyang ugat eh. Nakapundar na siya ng ugat na kuhan eh. Kumbaga, nakabuelo na. Nakabuhilo na siya eh. Ay, dati nga, buto lang, nakasurvive nga siya eh. So, tingin nyo makakaabot to na summer? Aabot to ng summer, sa tingin ko lang. Pero not sure pa tayo, hindi siya 100%. Di naman natin malaman yung future eh. Oo naman. Kakaiba namang klima kasi dito. Eh, itong dahon na to, kaya ito lang na natitira. Ay, eto. Ayan, mga ganyan. Unti na lang Oo, talaga yung kasi dahon eh. malago na sana to. Pinisprayan ko lang ng pang insecticide. Ah, nasa insecticide nyo pa? Okay, yun dun oh. Eto. Okay. Namatay sa insecticide. Ay, ibig sabihin, pinapasok pa to ng insekto rito sa basement? Yung maliliit na langaw. Yung Ay, oo, Pang, alam ko yun. Sinasabi nyo maliliit na lang nun. Eh, nangingitlog Fruit fly? dyan. Oo, yung nangingitlog dyan sa puno. Ngayon, dadami siya dyan. Ngayon, inisprayan ko, namatay na yung mga dahon. Natali naman yung dahon. Sumibol na siya ulit. Oo. Sana lumago. So, eto na yan. Eto na yung bagong sibol after Bagong nung sibol. Ito, mga ito. pag-spray niya ng insecticide. Oh, yung bawat puno mayroon. Pwede bang pag nag-spray kayo ulit, iwasan nyo na lang? Oo, pwede dito na lang sa lupa. Ganyan. Siyempre, tatanungin ng mga kababayan natin kung may nilagay ba kayong fertilizer dito o nagdagdag kayo ng fertilizer after nyo i-move to mga to galing sa taas. Kuan lang, yun lang Miracle Grow. Ay, Miracle Grow? Yun lang sa tubig, inahalo ilan. Ay, dinidilute lang. Oo. Tapos tinutunaw nyo lang tapos nilalagay talagay ko nyo rin dyan. yun sa kuan pagdilig. Tapos itong lupa na to, ito yung binibili lang sa Walmart Oo, ata sa to, no? Walmart. Ay, sa kuan, cold brace. Cold breeze sa parang garden na store dito. Pa, may iba ako sa inyo pa nga. Kasi kanina ko pang tinitignan to eh. Buhay na buhay ito mga halaman na to eh. Itong alokbati ni Papa Bay, mga kababayan, tingnan nyo. Nakain pa ba kayo ng alokbati? Oo naman, kay gulay yan eh. Anong luto na alokbati? Kuan, gugulay mo, ihalo mo sa kuan. Sardinas? Minsan hinahalo namin dyan yung gabi. Oo. Yung gabi ng laman. Tanglad. O yan. Itong masarap ihalo to sa ano. manok. Si Bebelib, sinahalo niya to sa ano eh. Alam niyo yung shrimp na may kalabasa, yung niluto niya. Sinamahan niya dyan, tanglad pa nga sarap. Buhay na buhay oh. Mabango. Tapos meron pa mga halaman dito si Papa Bay oh. Buhay din. Ito oh. Aloe vera. Tingnan nyo. Kahit to, hindi ko naman alam tong pangalan nito. Binigay lang Ito? sa amin. Oh, binigay sa amin. Maliit pa yan dati. Parang gabi pong no? Baka may gabi sa ilalim. Pero buhay na buhay. Kaya sabi ko, mabubuhay yata Ay baka ano yan pang indoor plant to. Baka indoor siya. Kasi hiyang siya rito eh. Taba oh. Tingnan nyo. Taba, ayan. Tingnan nyo dahon no. Paalam nyo kasi kaya ako na content uli ito. Yung mga nagtatanong kamusta na daw yung malunggay nyo. Sabi nga natin, pinag-uusapan namin nung nakaraan na hindi namin alam kung mabubuhay ba talaga to. Ito mga malunggay na to. Pero pa nga, may mga kababayan tayo nagsisend sa akin ng pictures, photos, yung mga malunggay na inalagaan nila. Ang lalaki na. Kasi may mga pwesto sila eh. Na sinasabi nila sa akin na kaya daw makasurvive nung malunggay
Kapag proper lang yung caring nila. Tsaka syempre, yung surroundings niya o yung environment na pinaglalagyan nila. Mga kababayan na, please comment down below kung may nakikita kayong hindi tamang nagagawa ni Papa dito na i-improve ni Papa para matulungan natin si Papa. Kung para lumago pa. Kasi sayang pang, di ba may sanga na sila pa yun. May sanga na eh. Tsaka please comment down below din kung may mga tama din namang ginagawa si Papa. Sabi ko nga, para ma-improve natin yun. So please comment down below kung ano yung pwedeng insecticide na hindi masyadong matapang dito sa ganitong klaseng halaman mga kababayan. So sana, na-enjoy nyo itong short vlog namin na to. Yung pagpapalit namin nga ng gulong kasi nga mag-winter na mga kababayan, malapit na. Abangan nyo kung mabubuhay ba talaga to at aabot na sa summer. So sa next vlog na nga lang mga kababayan, please like and share and don't forget to subscribe sa next vlog lang. Stay safe, God bless, and God first. Let's go!